For today's video, I'm going to share with you my experience during my medical exam at St. Luke's Medical Center Extension Clinic. So, disclaimer lang po, this video is based on my experience po. So, ayan. So, my appointment po is November 20, 2023. So, my requirements are, I brought with me my medical appointment. So, yung may guys, yung may barcode, just like this. So, proof of payment, and then 4 pieces 2x2 visa photo, and take note sa likod ng photo, write your complete name po. And then, I have NVC letter, and what else? Interview appointment. DS 160. Actually, yung DS 160, binalik sa akin. So, yeah. And then, brown envelope. I brought with me too, but di siya kinuha. Yun lang mga documents na kinuha. And then, you should bring with you your blue pen or black pen kasi needed po yun. So, yan yung dinala ko, guys. So, that day, November 20, pumunta ako doon, like, my time, yung interview, I'm sorry. Yung time ko po ay 9. So, pumunta ako doon, like, 8:34 in the morning. So, when I get there, meron nang nakapila, guys. But, I think, may mga upuan naman, tapos bayad lang kayo na 20 pesos. So, if you want. Tapos, nung dumating ako, I think I waited only for 10 minutes or 15, something like that. Tapos, tinawag na yung mga 9 a.m. Tapos, when I get there or inside, kinuha ng guard yung this one, at saka tinanong ako if bayad na po ba ako. Tapos kinuha niya yung resebo, and then nilagyan niya ako ng ganito. Actually, kahapon ako nilagyan ako ng letter A. I don't know what this letter A. And then, the pink stop, I am number 31. So, nung pumasok na ako, may instruction yung guard. Sabi niya, okay, go to photo room. So, yun. Nandoon, i-assist lang naman kayo, guys. So don't worry. So, photo room, tapos pinicturean, and then, kinuha na yung mga requirements na dala ko, and then, he instructed me to go to wait there. May area kasi doon na tatawagan niya lang yung pangalan mo for the pre-screening for biometrics. So, ayun. Nung tinawag ako, hindi ako kinabahan. Nung pumunta na ako doon, wala na akong kaba. But, days before my medical exam, super stressed ako. Lahat naman tayo kinakabahan, diba? So, nung nandun na ako sa photo room, okay lang, wala akong kaba na nararamdaman. But, dun sa pre-screening, something kinakabahan ako kasi may mali kasi ako, guys. Take note. Yung passport ko, yung bio page pala, yung photocopy ay walang pirma. So, nauna yung nagpag-photocopy ako, yung passport ko wala pang pirma. So, yung sa original passport ko, may pirma na. So, yun yung nakalimutan ko. And before that pala, guys, I forgot to mention about the vaccine card. I have only vaccine card. So, dinala ko din yun. And then, dun, balik tayo dun sa pre-screening. So, sabi nung girl, ma'am, kailan mo pa pina-photocopy yung passport mo? Last week lang po ba? Then, sabi ko naman, 2 months ago. So, yun naman talaga, 2 months ago. Yan. Sabi niya, okay, we will settle that one later. Doon nag-start ako, yung kinakabahan ako, gosh, but ngayon ko palang alam, something like that. So, after noon,
sabi niya, mag-photocopy ka lang dyan, tapos balik ka agad sa akin. So, yun, lumabas ako. Tapos, doon na ako nag-start ng kinakabahan ako. Tapos, pagkabalik ko, sabi niya, yun, nag-sanitize na ako, tapos biometrics. Tapos, she advised me to go to 5th floor. Doon naman sa 5th floor, guys, ay vital signs, tapos eye test, and then physical exam. So, dahil doon sa pre-screening yung kaba ko, pagdating ko sa 5th floor, alam mo, yung heartbeat ko sobrang taas. So, na-repeat ako, guys, So, chinek yung height ko and then yung timbang ko. Tapos, sabi ng nurse, kinakabahan ka ba? Tapos, sabi ko, oo, kasi ang taas talaga ng rate ko, tapos heart rate. Tapos, sabi niya, okay, ulitin natin, ma'am. Okay, inulit na naman. Same pa din. Sabi niya, may dala ka namang water, so uminom ka muna, ma'am, and then inhale, something like that. Tapos sabi niya, relax ka muna, punta ka muna dun sa eye test. Babalik ka dito after. So, ayun, sobrang kaba ko. Pumunta ako dun sa eye test. Same floor lang, guys. Sa 5th floor pa din. So, dun na ako sa eye. Tapos, sabi niya, may like eyeglass ka pa? Yes po. And then, okay, kinuha ko, tapos cover, kita ko naman, pero ganito, talagang hindi ko siya makita. So, ganun, sabi niya, okay, you fill up this, answeran niyo lang, guys, yung mga tinatanong sa inyo doon. So, yes, no, basta yung natandaan ko, may isa akong yes. Lahat no ata. So, yes. So, after nun, bumalik ako dun sa blood pressure. Kinuhanan ako. So, buti naman ay okay na. So, sabi niya, okay, pa-inform mo lang dun yung nurse, ma'am, and then you can proceed. So, after dun, after ng eye test, at saka sa vitals and something like that, dun ako sa physical exam. Di pa ako wala pa akong blood test. Wala pa akong x-ray. So, physical exam ako, guys. Tapos, dun naman, okay lang naman siya kasi mabait siya, actually. No, tinanong niya lang ako, full name, yung name ko, at saka, my birthday, and then, yung fiancé name ko, yun lang. Tapos, pinahubad niya ako, tapos yung naka-wear ako ng lab gown. And then, tapos sabi niya, ano ba yung natapos ko? Yung ganun, sabi ko, education po. Nagtuturo ka, tas sabi ko, hindi na po. But before, saan po? Sabi ko, Thailand. Sa Thailand. So, we're talking about Thailand, guys, no? So that time, parang nabawasan na yung kaba ko. So, yun lang naman. May mga tanong siya, pero basic lang. Alam na natin yun. Just be honest lang, guys. Ako, meron akong allergy. So, I informed her. Sabi ko, meron akong allergy. Tapos, tinanong niya sa akin, may surgery ba ako? So, sabi ko, I have, may cyst kasi ako dati. So, yeah. Honest lang ako, sinabi ko sa kanya. Tapos, okay lang yun. After nun, after chinek niya, yung chan dito, at saka yung dito. At saka pagkatapos nun, sabi niya, okay, proceed to, punta ka dun sa triage counter, ibigay mo yung paper. And guys, don't forget to bring always your passport. And then, doon naman sa triage counter, pinahintay ako. Tapos, nung tinawag na ako, guys, he instructed me to go to 4th floor and then 3rd floor. So, dun sa 4th floor muna, yun yung blood test. Kaya kinunan ako, guys. Look at this. Ayan, dyan, kinunan ako. After nun, bumaba ako ng 3rd floor para sa x-ray. Ayan na, yan yung kinakatakutan natin, guys, yung x-ray. So, while waiting na tawagin yung name ko, ginagawa ko lang, guys, is nagpray. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Yung ganun, i-entrust ko lang lahat kay Lord na siya na ang bahala sa akin. If
masputo man ako or hindi, okay lang yun, sabi ko ng ganon. Although masakit siya. So after nun, parang ang dali lang. Tapos meron siya pinahawakan sa akin ng ganito, ganyan. And then tapos na. Sabi niya, inhale. Tapos, sabi niya, okay, you can change your ano. Sabi ko, wow, ang bilis. So, ayun. Sabi ko, okay, thank you, I'm done. So, waiting na naman ako doon, sabi niya, sabi pala ng nurse, yung in charge doon sa x-ray, okay ma'am, balik ka ng 2 p.m. para ano, to sabi ko, okay, yun na yung ibibigay yung papel, sabi ng gano'n. So, I go out and then I had lunch and then after that, 2 p.m., bumalik ako guys, kaya hinintay ko yung name ko na tatawagin. Yun, kinakabahan ako, baka mas piutom ako or ano. So, nung tinawag na ako, ayun, ito guys ang binigay sa akin. Ito yung white paper. Sabi niya lang, ma'am, bumalik ka na bukas, 1 p.m. At saka, wala namang problema yung ano mo, yung x-ray mo. Pero for further, results sa mga ginawa na test sa iyo, bukas mo malalaman. So, sabi ko, napanood ko sa video, kapag white daw is okay, pag yellow ganun, pabalikin ka sa 4th floor, parang ganun. So, ang happy ko kasi naka-receive ako ng white. So, ayan, bumalik ako today, kasi today yung second day ko guys. So, yung second day ko, pumunta ako doon, pinakita ko lang to sa guard, tapos tinatakan niya, may tatak na for immunization. So, pumunta ako ng second floor. Second floor ako pinapapunta. Tapos, doon, ibigay mo lang yung paper doon, tapos tatawagin ka, and then, nung tinawag na ako guys, nako, ang daming tanong. Ang daming tanong. Same lang naman siya yung sa mga tanong doon sa vital signs, yun same lang, kaya sagutin mo lang yun. And then after nun, sabi niya, punta ka doon sa ground floor for releasing and verification. So yun, pumunta ako sa ground floor, may pinirmahan ako doon, tapos binigay niya yung papel, tapos nag-instruct siya. Ganito guys, ito wag daw dalhin sa interview, at saka ito i-keep lang kasi gagamitin to sa US, itong dalawang to. And then this one, it says bawal siyang i-open guys, kasi yung we have to bring this one during our interview. So, yun lang guys. Ganun lang. Daming tanong sa akin, pero nakayanan ko naman. So, my tip guys, siguro based on my experience, kung ano yung preparation ko. Dami ko napanood sa video na na uminom ka na ganito, Flumasil. Actually, bumili ako. Tapos, sterilized milk. Yung Alpine. Sabi nila, effective daw yun. So, actually, I bought 1 or 2, I think 2, week before my my medical exam. But I realized something, nung uminom ako, something, I'm not feeling okay. I don't know why. So, sabi ko, I'll stop. Ayokong ituloy kasi hindi ko alam. Parang something masakit yung ulo ko, and then I tried also the Flumasil, and then yung 60 gram tablet. So parang 1 bottle siya, pero parang 3 beses lang akong yung nilunok or ano ba yon. So, and then I feel like headache, sobra, parang hindi ako hiyang doon. So, nag-research ako kung ano ba, ganyan. So, I think if wala naman tayong problem sa ating lungs, kasi alam natin yung sarili natin, alam natin yung health natin, di ba?
So, I did not drink, guys. Bumili ako ng actually 14. Kasi twice a day, something like that. Kasi may allergy ako. So, sabi nung sa video na napanood ko, twice a day. Pero, yun lang. Di ako nag-try. Ngayon, guys, hindi naman ako na-sputum. Although, meron akong allergy. Yung kinakabahan ako dahil meron akong allergy. Pero, sa resulta ngayon, I've got my vaccine. 3 shots ako, guys, dito. At saka, 2 dito. Yun lang ang sa akin. So, I'm happy na pumasa ako sa aking medical, and waiting na lang ako sa aking interview this coming December 5th. So, hopefully, ma-approve din ako, guys. And that's it. Ito lang ang ma-share ko sa inyo. More on water only. Kung wala naman kayong problema sa inyong lungs, wag nang uminom ng ano-ano kung ano yung nakikita or napanood natin. Siguro sa kanila effective, pero sa akin talaga ay hindi siya effective. Kasi masama ang pakiramdam ko nung uminom ako noon. So, yan lang po, guys, yung may share ko, and good luck din sa inyo sa mga K1 visa. Pray lang din. Yung ginawa ko, tubig at saka prayer lang. Yun lang talaga, guys. So, good luck sa inyo, and thank you for watching.